araw na ng paghahain ng kandidatura sa tanggapan ng COMELEC pero kanina, iisa lamang ang tumungo sa COMELEC sa Maynila para mag-file ng Certificate of Candidacy. Ito ang 40 taong gulang na si Alikman Ali na kakandidato raw bilang Vice-Presidente. Sa Maguindanao, naghain naman ng kanyang kandidatura sa pagkakongresista sa 1st District si incumbent Representative Didagen Dilangalen. Sabi pa ni Dilangalen, natitiyak niyang muli ang kanyang pagkapanalo sa halalan, lalo umano kung magiging malinis at tapat ang botohan. Sa ngayon, si Dilangalen pa lamang ang nakapaghahain ng kandidatura sa mga kandidato sa provincial level sa lugar. Matapos magsisugod sa COMELEC noong Biyernes ang mga kandidato sa 2010 elections, nagtakda na rin ng araw ng kanilang pagpa-file ng Certificate of Candidacy ang ilang mga bigating politiko. Nagpapatrol Cecil Lardizabal. Nagpakitang gilas ang tambalang Erap Binay sa pagtakbo kaninang umaga sa Makati Track and Field Oval Inauguration Ceremony. Simbolo raw ito na handang-handa na sila sa darating na halalan. Sa 30 ng buwan, maghahain ang kanilang Certificates of Candidacy ang dalawa dahil araw daw iyon ni Gat Andres Bonifacio. To symbol that we are really versa ng masa because Andres Bonifacio is the hero of the masa. Sa anibersaryo naman ng Jesus is Lord movement sa Lawag City, inihayag ni Brother Eddie Villanueva ng Bangon Pilipinas Movement na maghahain siya ng COC sa mga susunod na araw. Posible raw na gawin niyang guest candidate sa kanilang senatorial slate si Congressman Bongbong Marcos. Nausog naman sa Nobyembre 28 ang paghahain ng Certificates of Candidacy ng mga pambato ng Liberal Party. Nauna na nilang binalak na maghahain ng COC sa Nobyembre 27 dahil kaarawan ito ni dating Senador Benigno Ninoy Aquino. There might be other activities on the 27th because birthday of Ninoy. We decided na 28th na lang. Wala pang malinaw na petsa kung kailan pupunta ng COMELEC ang mga pambato ng Lakas Kampi CMD para mag-file ng COC. Sabi ni Reginald Velasco, Deputy Secretary General ng partido, pakaraw kung hindi sa 30 ng buwan ay sa last day ng filing sa December 1. Cecil Lardizabal, Patrol ng Pilipino. Dalawang arestado sa bypass operation ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa Subic Yacht Club nitong Biyernes ng hating gabi. Unang naaresto si Michael Ocampo nang bentahan niya ng ilang piraso ng ecstasy ang PDEA buyer. 22 tableta ng ecstasy ang nakuha sa kanya. Dinampot din ang kaibigan niyang si Omar Villaluz na itinanggi namang may kinalaman sa aktibidad ni Ocampo. Tinatayang 100 tableta din ng ecstasy ang nasamsam sa kotseng minamaneho ni Ocampo. Sa inquest proceedings, iginit ng abogado ni Villaluz na palayain ang kanyang kliyente dahil wala naman nakuhang iligal na droga rito. Bukas sinasahang ilalabas ang desisyon dito. Humingi naman ng 10 araw ang abogado ni Ocampo para makapagsumiti ng counter affidavit. Walang inirekomendang piyansa kay Ocampo. Yung kasiyahan yung sa party nila na yon, may nakakapagbenta sila ng ecstasy and drugs. Without them knowing it, yung isa sa mga nabentahan nila doon, operatiba na natin. We will not tolerate anything like this. We decided to abandon me as an example. Talagang lang na wrong place at the wrong time. Sa isang sikat na mall sa Makati ang kauna-unahang solar-powered parol. Dagsa naman ang tao sa Fort Bonifacio sa Taguig para sa taunang World Pyro Olympics. Nagpapatrol, Gretchen Malalad. Sa unang tingin, ordinaryo at simple. Pero namumukod-tangi ang parol na ito dahil ito ang kauna-unahang parol na pinailaw gamit ang solar power. Ibig sabihin, imbis na kuryente, enerhiya mula sa araw ang nagpapailaw dito. Nakakabit ito sa 2 solar panels at nakakonekta sa isang baterya ng kotse. Itinacharge sa araw at makinang hanggang 10 oras sa gabi. Bahagi ito ng Green Christmas na inilunsad ng Greenpeace at ng lungsod. We are promoting this to the general public, starting here in Makati, with the messages save energy, reduce waste, and walk more, starting this Christmas. Sa Fort Bonifacio, Taguig naman, dumagsa ang mga tao para sa taunang World Pyro Olympics. At
kahit bumuhos ang malakas na ulan, hindi pa rin naawat ang pagtutunggali ng fireworks ng mga bansang Germany at China. What's your favorite? The first one or the second one? Second one. Exciting. Ang ganda. Kahit na naulan, nagdire-diretso pa rin. Sobrang ganda. Sa mga susunod na Sabado, nakatakda rin magpamalas ng ganda ng fireworks ang mga bansang Canada, Australia, Japan, Italy, South Korea at USA. Sa December 19 ang finals ng exhibition kung saan inaasahang magpapakitang gilas din ang fireworks display ng Pilipinas bilang host country. Gretchen Malalad, Patrol ng Pilipino. At susunod,